araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-uusapan na po natin ng meron daw nagkakagulo dyan sa Malacanang. Ang balita ko may nagsasabong daw dyan sa Malacanang ngayon. Ha? Balita ho natin yan na nagkakaroon na ho ng konting problema dyan. Bakit? Hindi ho magkasundo yung dalawa. Bakit ho kanyo? Mapag-usapan natin yan. Ha? Kasi alam mo, itong sinasabi nilang fake news, parang sila ho ata ang talagang author ng fake news. Bakit to? Papaliwanag ho natin yan ha. Unahin na po na natin itong balitang to kasi importante itong balitang to na tila talagang medyo meron na hong ewan ko kung meron bang hidwaan, kasunduan at kaguluhan. Bakit? Mamaya babanggitin natin yan ha. Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz pinabulaanan at tinawag na fake news ang mga issue na ibinabato laban sa kanya. Partikular na ang umano'y tingnan nyo to ha, tingnan nyo to. Sabi niya, binabato ko ng fake news. Alamin natin kung kanino galing yung fake news. Ha? Atindi to. Easy. Mapaliwanag ko sa inyo kung paano naging ganito. Noong milyong halaga ng kontrata na natanggap mula sa PCSO. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. The voice of truth should be louder than lies. May pangarap itong maging politiko. May paganon-ganon pa. The voice of truth. May pagayon-gayon pa Yan ang pahayag ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz kasunod ng paglutang ng mga maling impormasyon kung saan dawit ang kanyang pangalan. Partikular na rito ang nailathalang news article na naglalaman na may nakuha umano siyang 200 million pesos na halaga ng kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa pagiging co-founder umano niya ng isang media company, ang D8TV. Bagaman ginawa siyang authorized representative ng D8TV sa ginawang joint venture nito sa IBC at PCSO, hindi umano siya nagkaroon ng kahit anumang share sa naturang kumpanya. Ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. I never owned a single share. Okay? Ibig sabihin, wala siyang pagmamayari or anything doon sa kumpanya. Yan ang sinasabi niya. Ha? Okay, pakinggan natin. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, malaglag sa upuan to. Bakit kanyo? I-relax. So maliwanag po yan. Ipinunto pa ng kalihim ang hindi pagiging patas ng naglathala ng artikulo, lalo't hindi daw patas. Akala ko ba ang mga fake news nagpapalabas, mga vlogger? Kasamahan nyo yan Politico.com, binanggit niya pa nga dito, kilala niya yung mga iba dyan ibig sabihin, mga kasamahan niya. So, pwede na ba natin sabihin na ang mga mainstream media nagpapalabas ng fake news pag yan ang yung sinasabi ngayon? Lang siya kinuna ng panig ukol sa issue. Kaya sabi niya, karma kayo, Nakarma ako doon, sabi niya. Bakit? Kasi yan ang problema ng mga mainstream media. Dahil minsan nagmamadali sila. Ewan ko, nagmamadali, nananadya. Basta gusto lang talaga makapanira. Hindi kinukuha yung panig nung taong binabalita nila. Maraming pangyayari niyan. Hindi lang yan sa mga ganyan-ganyan. Marami pa yan. Kahit sa mga telebisyon, mga news, ang daming ganyan. Yung balita ng balita, hindi naman kinukuha yung panig mo. Ito ay isang maliwanag na demolition effort laban sa kanya, lalo't ilang araw pa lamang siyang nagsisilbi bilang kalihim ng PCO. Grabe, importante, no? Bakit importante? May demolition job galing sa kanya. Lupit mo, Brad. Ano ka, vice presidente? Ano ka, presidente? Ano ka? May demolition job talaga sa'yo? Baka naman talagang ikaw ka-demolish. Hindi, kasi alam mo mga kaibigan, sa tingin ko, tulad ng sinabi namin sa Banateros, maraming dito maraming question sa pagka-appoint nitong maman to. Kaya siguro naglalabasan yung baho nito. Hindi ko lang alam kung dahil may baho ba siya, o baka naman talagang ayaw sa kanya kasi hindi siya karapat-dapat. Hindi ko alam kung anong meron. Pero tila mga nakakabangga niya ngayon ay mga kapwa niya mainstream media. Di ba? Bukod pa rito, ibinahagi ng kalihim na apektado na ang kanyang pamilya. Tumaas pa nga raw ang alta presyon ng kanyang ina nang malaman ng issue. Kasalanan niya pa pala.
Kasalanan nyo pa pala tumaas ang top presyon ng kanyang nanay. Kayo talaga, oo. Huwag kayong ganyan. Huwag nyo na ibaba siya. Tataas ang altar presyon yan. Ha? Huwag na. Easy. Huwag nyo na kayong bumabanat. Kawawa naman siya. Di ba kayo naawa? Oh. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Wow. Now, I requested for security for myself Wow, and sana all. for my family. Sana all. Eh ako nga, binabantaan na. Mayat maya, binabantaan ako. Mayat maya, minumura ako. Meron akong ano ha. Ito ha, mga kaibabayan ha. Meron po akong threat. At yan po ay hindi ho yan gawa-gawa. Yan po ay nakareport sa PNP. Pero wala. Sabi nung PNP. Si Manat Bay? Anak ka ng wewe. Kung banatan ako niyan eh. Di ko pirman yung ano niyan. Hindi, totoo. Hindi ako nagbibiro ha. Malupit. Buti pa ito si ano ha. Itong si J. Ruiz ha. Dahil nabash siya. Kailangan niya na ng security. Di ba? Lupit mo. Dahil lang binash ka sa isyong hindi naman inimbento, hindi mo rin naman dininay, kailangan mo na ng security. Aba, magaling. Magaling ka, Atabs. Oh. Because of this fake news that turned out of hand na. Naku po. Muli rin niyang iginiit na kasalukuyan Ang tupit. Para talagang kasalanan ng mga taong bayan yung pagka-fake news sa kanya. ang pinoproseso ang pag-divest ng kanyang mga negosyo bago pa siya naupo bilang PCO Secretary kung sakaling makitaan ng mga ito ng conflict of interest. Kasunod nito, babantayan na rin ng PCO ang pagkakaroon ng leakages sa loob mismo ng ahensya para maiwasan ng anumang intriga at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Pinagsasabihan din natin yung masyadong nagbibigay ng intriga. Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. Nako, huli sa bunganga. Oh. Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. Kanino bumubulong? Ha? Kanino bumubulong? Kay Lisa Marcos po ba? Ako nagtatanong lang ha. Kasi dati, di ba, may balita tayo dyan, may alam tayo. Merong bumubulong na demonyong mataba. Oh. Isang demonyong mataba na mahilig sa chupageti na bumubulong daw di umano kay Lisa Marcos. Ha? Para tanggalin si dating E.S. Rodriguez. Oh. Itong demonyong mataba daw na ito, gusto ng posisyon. Tinanggihan ni E.S. Rodriguez yung kanyang posisyon. E.S. pa si Rodriguez noon, si Attorney Vic. Oh, anong ginawa? Bumubulong yung demonyo. Alam mo yan. Kasi si Rodriguez, tara, inom tayo. Dinaan sa inuman eh. Siyempre. Champagne dyan. Ako nang taghawak ng champagne mo. Bubulungan lang kita. Alam mo ba, etong si Rodriguez, ganito to, masisira ang administrasyon ni Marcos. Yan ba yung bumubulong? Palakasan ng bulong? Ganyan po ba yung bumubulong na laban sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Baka na ano lang. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin po ba yung bumubulong na yan? Alam ko yun, demonyong yan, pumunta na sa ibang bansa eh. Kumakain na ng hindi na chupageti kinakain yan ngayon. Ha? Hindi na chupageti may hotdog ang kinakain yan. Sosyal na yan. Sosyal na ngayon yan. As in, ang kinakain yan German sausage. hindi na chupageti. German sausage na. So, kailangan din ma-decipher mo kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung sumisip-sip, sino yung sumisip-sip na yan? Ba't pangalanan mo kasi puro kayo daldal eh. Puro kayo, hindi, kailangan may ganito sumisip. Sino yung sumisip-sip? Sige na, pangalanan mo na, wag ka na mahiya. palakas. Sino ang karapat-dapat? Hindi na rin daw magsasampa pa ng kaso ang kalihim sa news organization na sumulat ng artikulo. Sinabi niya na uubos lamang daw ito ng kanyang oras. Sa halip ay pagtutuunan na lamang niya ng panahon ang pagpapabuti pa ng PCO, lalo na ang paglaban sa fake news. Kenneth, pasyente. Alam mo kasi, wala naman pong fake news dyan sa balita. Kasi hindi mo naman dininay that you are representing. Walang sinabi ang Politico.com that you own the company. As far as nababasa ko po, wala po ako nakitang
sinabi. You represent the company and you co-found the company. I think that's the exact words of Politico.com na yung co-found company ay parang may project with the PCSO na amounting to 200 plus. I think that was yung kanilang wordings. So wala pong fake news doon kasi hindi mo naman dininay. Ang dinideny mo lang ngayon that you are not part of or you are not the owner of Digital 8, yung nakatanggap ng project sa PCSO. Wala naman po ata sinasabing ganun. Kaya siguro naisip-isip mo, wag na ako magdemanda, wala namang mangyayari. Kasi hindi naman nila sinabi yun, di ba? Tingnan pa ho natin, ha? Sino ba kasi nagsabi na meron kang shares o meron kang pera diyan sa loob ng kumpanya mo? Ay, kumpanyang Digital 8. Sino ba nagsabi niyan? Alam mo, sabi mo, di ba, nagli-leak yung mga impormasyon. Minsan, sa totoo lang, hindi mo alam yung hudas nasa tabi mo na. Hindi, uso yan sa kumpanya. Hindi natin alam, baka inggit, di ba? May mga ganyan, yung kunwari, pinupuri-puri ka. Kasi, tandaan mo, itong katabi mo, na nagngangalang Attorney Claire Castro, iba ang sinasabi niya noon sa administrasyon ni Marcos. Medyo may pitik yan kay Marcos noon, di ba? Remember yung video niya about Gadon, na bakit napakaraming advisor, sino ba, anong klaseng tao ba yung maraming advisor? Yung medyo, di ba? May pitik po yan. May pitik po yung ali na yan kay Marcos noon. Tapos ngayon, nandyan sa tabi niyo, todo-todo ang sip-sip. Di ba? Todo-todo ang sip-sip sa presidente. Hindi kaya, nako, ayoko mag-isip ng ganire, Hindi, kasi hindi naman po sa akin nanggaling, mga kababayan. Hindi naman po sa akin nanggaling na nagli-leak ang documents. Kasi nag-leak yung document Nag-leak yung document from PCSO, tapos sulat doon sa ano na to kay Jay Ruiz, 'di ba, yung document. Don't tell me nag-leak yung document galing sa labas. Leak nga ibig sabihin galing sa loob. Palabas. Kaya lumabas sa publiko. So sino-sino ang dapat ano diyan? Walang iba kundi nasa loob. Minsan nasa tabi. 'Di ba? Ayoko na lang mag-isip na baka mamaya hindi kaya si Attorney Claire yun. Ayoko isipin ganun. Ayoko isipin. Hindi, ayoko naman sabihin na ganun. Ayoko naman sabihin na, naku, hindi kaya naiinggit si Attorney Claire. Si Yusik Claire. Si Vlogger Claire Castro. Ayoko sabihin yun kasi hindi naman siguro tama. Nasasabihin natin, naiinggit si Yusik Claire Castro, tapos siya yung bumabanat pala doon sa PCO secretariat at gustong papilan niya, baka malay mo. Kasi iba pangarap niya sa buhay. Mantakin mo, no? Medyo may pitik ka sa Marcos, no? Isang kalabit lang sa, shh, halika, gawin kita secretary. Ay, excited siya ate. Talagang bumanat siya. Gumanong, bumula ang bibig. Binanatan ng mga Duterte. Hindi, kasi that is a little bit of, sabihin na nating sign of excitement. Excitement na malay nyo lang naman. Hindi ko sinasabi. Ako, sa tingin ko, hindi naman siguro. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Malabo naman sigurong naiinggit yan kay, siya yung naninira. Hindi naman siguro. Pero tingnan natin, Kasi, ito, tingnan natin na mabuti. Kasi, sabi ni Jay Ruiz, hindi naman sa kanya pagmamay-ari yan. Hindi naman siya, siya ay representante laang ng Digital 8 para sa PCSO. Pero paano nangyari nun? Hindi, ako mapapaisip lang ako doon sa logic na yun. Kung ikaw ang gagawing representante sa isang napakalaking kontrata, sa isang napakalaking project, ikaw ay representante. Ikaw hindi part ng kumpanya? Hindi. Nag-iisip lang. I'm just trying to understand.
Di ba? Kayo ho ba, kuwari kayo may mga negosyo kayo. And you're going to enter into a big contract. As in big to the point na it's too big to imagine. Imaginein mo, umabot ang 200 plus million. Would you get an outsider? Diba? Kukuha ka ba ng tagalabas? At sasabihin mo, psst, represent mo nga ako dito sa kumpanya na ito. Kasi makikipag-deal ako. Hindi, kayo po mag-iisip. Parang, kung ako yun, kung ganyan, siguro kung mga maliliit na desisyon ng negosyo ko, pwede. Diba? Maliliit na desisyon. Pero pag malaking-malaki na, hindi sa wala kang tiwala sa tauhan mo, diba? Hindi sa ganun. Pero, syempre, you want to make sure na planchado ang lahat ng bagay.